Samantala, matapos madiskubre ang daang-daang libong sako ng bigas na umano'y iniimbak sa Bulacan, nagsimula na ang BOC sa kanilang investigasyon. Sakaling mapatunayang smugglers ang 3 sangkot na warehouse, maaaring makulong at matanggalan ng lisensya ang may-ari nito. Si Henry Nicolas sa detalye ng balita. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Bureau of Customs sa 3 warehouse sa Bulacan matapos mabisto ang nasa mahigit 500 milyong pisong halaga ng bigas na pinaghihinilaang illegal na pinasok sa bansa mula sa Vietnam, Cambodia at Thailand. Ayon sa BOC, nakaimbak ang mga naturang bigas at binigyang diin ito na mananatili ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tugisin ang mga smugglers, lalo na ang mga produktong pang-agrikultura, sa pagtutulungan ng Bureau of Customs, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Department of Justice. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na sa mahigit 200,000 sako ng mga bigas na nasabat sa 3 warehouse. Dahil dito, pansamantala munang ikinandado ang mga warehouse hanggat hindi napapatunayan ng mga naturang establishmento na legal ang kanilang pag-iimbak ng bigas. The owners and operators of the warehouses were directed to submit proofs of payment of duties and taxes due the subject imported sacks of rice within 15 days from the implementation of the LOA or until September 8, 2023, pursuant to Section 224 of the Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, may naghihintay namang pabuya para sa mga tipster na magbibigay impormasyon hinggil sa presensya ng mga puslit na bigas sa isang partikular na lugar. Sabi ng BOC, 20% daw sa mga value ng kontrabando ang maaring matanggap ng isang impormante bilang kanyang pabuya. Nilinaw rin ito na ibibigay lamang ang porsyento ng reward kapag subject for auction ang nasamsam na puslit na produkto. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.